lang po kayong tatlong liliwanagin sa isang tanong lang po. Ito po yung una. Kung naniniwala po kayo na hindi po tuluyang natalikod ang Iglesia ng Diyos pagkatapos namatay ang mga apostol, paano po nagpatuloy ang buhay ng mga kaanib dito hanggang sa panahon pong ito? Ikalawa, naniniwala po kayo na darami ang kaanib sa tunay na Iglesia, di po ba? Ito po ang tanong. Kung hindi po ang simbahang katoliko ang continuation ng tunay na Iglesia pagkatapos ng panahon ng mga apostol, bakit ito po may pinakamaraming mga kaanib sa lahat ng sekta Kristiyano? Ba't pinahintulutan po ito ng Diyos? Ito po ang huli. Kung hindi po ang mga paring katoliko ang mga kalili ng mga apostol para sa inyo, sino-sino po sila pagkatapos ng panahon ng mga apostol hanggang sa panahon pong ito? At dito na, isali na rin po yung pakipaliwanag na rin kung ang aking simbahan ng maling iglesia, bakit ito po ang nag-compile ng mga kasulatan ng naging Biblia, samantalang sabi sa 2 Timoteo 2:21, ang sino mang malinis ay magiging sisidlang ikapupuri, marapat gamitin ng may-ari na handa sa lahat ng gawang mabuti. Yan lang po. Unang-una, nalulungkot ako dahil nailigaw ka ng paniniwala ng relihiyon mo. Kaya ako nalulungkot kasi parang naniwala ka na ang nag-compile ng Biblia ay ang Katoliko. Hindi totoo yan. Naloko ka dyan. Yung Dead Sea Scrolls, ikinumpile yon 200 taon bago nagkatawang tao si Kristo. Wala pa Katoliko noon, iho. Wala pa nga si Kristo noon sa laman Pero merong ethnic community within the vicinity of the Dead Sea na nag-compile ng mga matatandang kasulatan. Hindi Katoliko yun, Tandaan mo, hindi Katoliko yun. 200 years yun bago lumitaw si Kristo. The Dead Sea Scrolls were found in 1947 within a cave near the Dead Sea. That's why it's called the Dead Sea Scrolls. It existed and was translated from the Hebrew to the Greek 200 years before the time of the Lord Jesus Christ. Bago nagkatawang tao si Kristo, nakapreserve na yun doon. So, hindi Katoliko nag-preserve noon, Hindi Katoliko nag-compile noon. Ngayon, itong New Testament, ang mga aklat ng New Testament, yan ay ang mga Gospels, saka mga Pauline epistles, at saka yung mga universal epistles of John, Peter, James, at saka yung prophetic na libro ng Apokalipsis. Ngayon, ang mga Hudyo, isang katotohanan ngayon, na yung mga Hudyo na ngayon, na hindi tumanggap kay Kristo, yung mga Hudyo, hindi naniniwala yan sa Bagong Tipan. Sa Mateo, ang pinapaniwalaan lang yan yung Old Testament Yung tinatawag nilang Torah, the Book of the Law. Yung mga kasulatan ng mga propeta, at saka ni Moises, at saka mga awit, ayan. Yung mga hindi naniwalang Hudyo kay Kristo, hindi nila i-compile ang mga aklat ng New Testament. Kaya maaaring pag nakakita sila niyan, tatapon lang nila Hindi mahalaga sa kanila yun sino ang nag-compile ng mga aklat ng Bagong Tipan? Yung tinatawag na Biblia Latin, yung Latin Vulgate, na opisyal na libro ng Katoliko na pinanggalingan ng Douay-Rheims version sa English, yun ang nakuha ng Katoliko, yung Latin Vulgate. Pero tatandaan mo, yun ang kinikilala nila, yung sinali ni Jerome. Ngayon, yung isinali ni Jerome, hindi siya nag-compile nun. So, hindi Katoliko nag-compile nun. Nagsalin lang si Jerome
ng Biblia from Hebrew at saka ng Greek, sinali niya sa Latin Vulgate, which became the official Bible of the Roman Catholic Church, yung Latin. Yun din na nagpapaliwanag sa atin, kaya nang ang Katoliko'y makarating sa Pilipinas, makarating sa Asia, ang misa Latin. Kasi sa paniwala nila, yun ang pinakatamang Biblia, yung Latin. So wala silang pakialam doon sa ibang manuskrito. Ang pakialam nila yung Latin. O ngayon, ang katunayan, wala nga sa Katoliko yung Codex Sinaiticus eh. Isa sa pinakamatatandang salin ng Biblia na isinalin noong 300 AD. O, noong ika-4 na siglo, more or less 300 AD, the mid of 300 AD. Asan yun? Nandun sa nasa Greek, nasa yung British Library, yung Greek noon, na yan ay isinulat noong about 330 AD. Napuntahan ko pa nga sa British Library yan eh. Kung Katoliko nang nagkumpanya, dapat nasa Vaticano yan. Ano ka ba naman? Nailigaw ka talaga dyan sa paniniwala mo na. Kaya naging Biblia ang Biblia dahil sa Katoliko. Malaking kagaguhan yan. Hindi nyo kayang patunayan yan, historically speaking. No? Ngayon, naniniwala ba ako na yung iglesia natalikod? Hindi ako naniniwala ron. Paniwala ni Manalo yon. Ang paniwala ko, may tumalikod sa iglesia. Na yung tumalikod na yon, yung mga naging leader nung isang panibagong iglesyang umiral na yun na nga ang Katoliko. 4:1 hanggang 3 ng unang Timoteo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at Ang mga... iglesia ang matatalikod. Ang iba sa iglesia tatalikod sa pananampalataya. Nakita mo? Na makikinig, tuloy. At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagkapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ng prophetic pronouncement ni Apostle Paul, yung iba sa iglesia, hindi naman ang iglesia, yung iba tatalikod sa pananampalataya, makikinig sa espiritong mapanghikayat sa aral ng mga demonyo. Ang palatandaan nila, magpapaimbabaw sila, magpapakunwaring banal sa pamamagitan ng wika ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsasalita ng kasinungalingan na ang budhi hinirohan na ng bakal na nagbabaga. Ano ang palatandaan? Pagbabawal ang pag-aasawa. Matinding kabanalan yun. Ano? Sa panahon na ang tao nag-uumigting sa pag-aasawa nung panahon ng mga apostol. Ang tao noon ay mahilig sa pag-aasawa para nung panahon ni Noe, parang nung panahon ni Lot. Ang tao ay nag-aasawa, pinag-aasawa. Nakasulat yan sa 17:24 basahin mo sandali, si Lot, bilisan mo lang. At kung, Tunayan ko lang. At kung paano ang nangyayari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa at sila'y pinapag-aasawa. Hanggang Kung sa... ano yung nangyari kay Noe, hindi na mangyayari sa kaarawan ni Kristo na ang tao matindi sa pag-aasawa, nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa. Yun ang nangyari sa panahon ni Noe. Hindi na mangyayari sa panahon ni Kristo. Isipin mo, sa panahong ang tao'y nahilig mag-asawa, may lilitaw ngayon na, uy, huwag tayong mag-aasawa, alang-alang sa Panginoon. Yun ang sabi ng mga pari tamang-tama, bullseye yung hula ni Pablo. Pagbabawal ang pag-aasawa, pero sa pagpapaimbabaw. Bakit? Hindi naman talaga bawal
Nangangasawa nga eh. Ha? Nangangasawa. Nangre-rape pa eh. Ang mga pari eh. Tapos, bawal ang karne. May bihilya na hindi dapat ipagbawal, kundi dapat tanggapin na ipagpapasalamat ng mga nakakaalam ng katotohanan. Yan ang hula ng Apostol Pablo na mangyayari yung ibang tatalikod na yon. Hindi ang iglesia ang tatalikod, yung mga iba na yon. Ano ang mangyayari doon? 4:3-4 ng ikalawang Timoteo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Merong mga tao na galing sa iglesia, totoo, mahihiwalay sa katotohanan, ibabaling sa katha. Ngayon, yung hindi mahihiwalay, sinasabi rin ng Biblia, ano mangyayari ron? Papatayin yun. Papatayin yun. Kaya doon sa Apokalipsis, doon sa 17, nasa kamay ng babae ang dugo, 17:6 is loose. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Ayon, ang babae na siyang representasyon ng Iglesia Katolika ay lasing sa dugo ng lahat ng mga banal, ng mga dugo ng mga martir ni Jesus. Kaya yung mga nanatili na hindi sumama dun sa mga nakinig sa ibang aral, yun man ang mga naging subject ng pagpatay. Kaya nga nangalat ang mga kapatid sa iglesia ng una kung saan-saan napunta. At yung iba, mga napagpapatay. Inaamin naman ng Iglesia Katolika yan eh. Talagang pinagpapatay nila. Isang beses, na inamin ng Papa, 300,000 sinunog nila. Sinunog pa lang yun. Pero pa rin yung mga pinugutan ng ulo, pinakain sa leon, etc., etc. Ito yun. Ito po, basahin natin. Iyan po ang magazine na The Foreign Post, March 16 to 22, year 2000, Volume 8, number 370. Please forgive us, the Vatican. Pope John Paul II embracing the crucifix in St. Peter's Basilica in penance. In a public confession unprecedented in the history of the Roman Catholic Church, begged forgiveness on Sunday for the sins of the Church over the past 2,000 years. The pontiff referred specifically to the Crusades and to the 300,000 people who were burned at the stake in the Inquisition. Ay nako, nung maitatag yung Inquisition Katolika, napakaraming pinagpapatay. Ang pinapatay yung heretics. No? Ano yung heretics? Yung ayaw tanggapin yung aral ng Katoliko. Ano ba ang aral ng Katoliko? Lumuhod sa mga imahen, lumuhod sa mga kung ano-anong mga ginawa ng kamay. Bawal lang ni Kristo yon. Kaya yung Kristiyano, sila naging heretics. No? Yung Kristiyanong nanghahawak sa iniwan ng mga apostol, sila ang itinuring na heretics ng Iglesia Katolika. Ay napagpapatay. Pero hindi na italikod ang Iglesia. Nangamatay yung mga lingkod ng Diyos. Nangamatay. At yung mga hindi sumunod na tuluyan sa mga apostol, nakabuo ng isang uri ng pananampalatayang paimbabaw. Anong paimbabaw? Ibig sabihin, nagpapakunwaring sila yung totoo. Ganyan ang Iglesia Katolika. Nagpapakunwaring siya ang extension o yung continuation ng Iglesyang nakasulat sa Biblia na itinayo ni Kristo. Pwede ba niyo kaming lukohin? Pwede ba akong lukohin ng kahit sinong papa na kayo ang extension? Napaka-imposibleng kayo extension eh. Historically speaking, hindi kayo extension. Bakit? Biblically speaking, hindi rin kayo extension. Bakit? At tingnan natin ang mga prueba. Sa iglesia ng totoo, bawal ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagluhod sa mga ginawa ng kamay ng tao. Sa inyo, yun ang pinaka-main practice. Paano kayo extension? Paano kayo extension?
Basahin natin ang 1.25 ng Roma. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang Kasinungalingan pala yung paglilingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Tanungin mo sarili mo, naglilingkod ba kayo sa nilalang? Oo, dae. Pinaglilingkod rin niya si Maria. Ginawa niyo si Maria ng kung ano-anong titulo. Ginawa niyo na si Maria na Diyos. Sa Biblia ba may doktrina ang mga apostol na si Maria Diyos? Sa Katoliko, ano ba si Maria? Basahin nga natin. Para maging extension kayo, dapat pareho yung aral nyo. Nung pinanggalingan. Iba aral nyo eh. Ano aral sa Katoliko, Sis Luz? Opo, basahin natin. Ito po ba yung, sige, lagay natin, yung tungkol kay Maria. Yan. Siya ang inyong pakinggan. Or yung Glories and Virtues of Mary, page 300, or page 32, written by Reverend James Alberion. Mary was full of grace, for she had to have all that would make her a worthy mother of God. St. Thomas says, the Blessed Virgin was chosen to be the mother of God. Thus, without doubt, God made her fit for this office with His grace. In her, there was a perfection which disposed her to be the mother of Christ, and her sanctity consists exactly in this. Yun po yung isa. Ito namang isang siya ang inyong pakinggan. Sa page 117, ang paggalang sa kabanal-banalang Birhen Maria. Dapat nating igalang at dalanginan na mahigit sa lahat ng mga santo ang kabanal-banalang Birhen Maria, sapagkat ang una, siya'y ina ng Diyos. Ang ikalawa, siya'y hari ng lahat ng mga santo sa langit. At ikatlo, siya naman ay atin ding ina. Ang ikaapat, ang kanyang pamanhik at pamamagitan sa Diyos ay makapangyayari sa lahat. Ito pa isa. Aking Birheng Mariang tagapamagitan. Lagay po natin. Ayan, ang aking Birheng Mariang tagapamagitan. Ito po ay Aklat Katoliko, may nihilab staff ni Artemio C. Casas, imprimatur, Monsignor Hobelianos. Palakasin mo, Birhen ko, ang aking katawan at kaluluwa sa ikakikilala sa kapangyarihan mong walang hanggan. Paglingkuran ka ng tapat at sundin ang iyong mga utos. Luwalhatiin ang iyong pangalan at biyaya. Ibigin ka ng buong ninga sa aking puso. Sambahin ka at tuwin ay alalahanin, sapagkat ikaw ang Diyos ng awa, ang aking pag-asa, ang aking tungkod, ang aking lakas at ang buhay. Maawa Kung ka. ginawang kagaguhan kay Maria yan, ginawang Diyos ng awa si Maria. Ano nangyari yun? Aral ba ng mga apostol yan? Na paglingkuran si Maria? Ang sabi ng Apostol Pablo, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Naglingkod sila sa nilalang kaysa sa lumalang. Kaya ang paglilingkod sa alinmang nilalang, kasinungalingan yun eh. Paano mo ngayon sasabihin sa akin ng Iglesia Katolika ay karugtong ng Iglesyang tinayo ni Cristo? Saan ka kukuha ng paliwanag para alisin mo itong katotohanan ito sa Biblia na naglilingkod kayo sa nilalang? Pinapasan ninyo yung mga kahoy. Pinapasan ninyo yung mga estatwa. Labag ng Diyos. Sa Diyos. Ayaw ng Diyos. Paano mo sasabihin yan ng extension? Napakatindi namang kasi sa tao man, para masabi mong apo kita, dapat daladala mo yung genes ko. No? Kasi through the genes, kahit 9,000 years na, matitrace pa kung sino yung apo ko eh. Pakibasa mo nga, Sis Luz. Opo, lagay natin. Yan, si Adrian. Ayan. Source, Guinness World Records, 2005, page 21. The furthest trace descendant by DNA. Adrian Target, UK, has been linked through some 300 generations and shown to be a direct descendant on his mother's side of Shedderman, a 9,000-year-old skeleton, one of the oldest complete skeletons found in Great Britain in 1903. Tamo yan, no? 9,000 taon natin trace pa.
Wala pa naman siya 1,000 taon ang existence ng Katoliko eh. Paano mo ite-trace? Ang pinaka-DNA at ang gene ay ang aral. Yung aral ang handed down from the original to the last. Ang aral na nandito sa Katoliko ngayon puro katarantaduhan ang pinagsasasabi. Wala sa Biblia eh. Ang katunayan, ito sabi ng Papa bago nag-resign. Lagay po natin. Ayan, ito po ba yung limbo? Ayan, ito po'y pahayagang Metro. Lumabas ito sa Europa noong Thursday, October 5, 2006. Limbo does not exist, says Pope. All new view. The Pope opposes the idea of limbo. Pope Benedict... Allegedly, ayon sa Iglesia Katolika, there were already 266 popes, including Peter. Lahat ng papang nakaraan, nagturo may limbo. Ito nga yung 266 pope, wala raw limbo. Pag tama ito, gago lahat yung nauna. No? Pag tama yung nauna, gago ito. Ano mo sasabihin ngayon yan ay tunay na reliyon? Pinapatunayan ng kasaysayan nyo. Napakaraming taong iniligaw, pabinyag ng bata dahil may limbo. Wala naman pala limbo. Basahin mo nga yung istorya, Sis Luz. Opo, yan. Pope Benedict XVI will tomorrow announce he is scrapping the centuries-old Roman Catholic concept of limbo. According to church teachings, limbo is home to the souls of children who die without being baptized. It is a state between heaven and hell. But the Pope will instead say that unbaptized children go to heaven. No, it is a major turnabout. Walang limbo. Kasi wala naman talagang limbong itinuro ang mga apostol. Paano ngayon ang nagtuturo ng limbo? Magke-claim na kami ang kanugong ng mga apostol. Lukuhin mo, lelang mo, panot. Ang mga apostol nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan. Sabi ni Pablo, wag mo man lang iisipin may pagka-Diyos yan. 17:29 ng gawa. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Di mo man lang dapat isipin may pagka-Diyos yun eh. Sa inyo hindi lang sa iniisip yun. Sinasamba pa yon. Basahin natin ang pruebang sinasamba nyo yan. Sasabihin nyo, hindi naman na sinasamba yan, kagaguhan, lukohin mo, lelong mo. Kung sasabihin, hindi sinasamba nyo yan, pinapasamba nga yan eh. Basahin natin. Lalagay na po natin ang yan, sa Katekismo, page 82. Ito'y tinagalog ng Padre Predicador, Father Luis de Amisqueta. Sa pagbabangon, pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Ang pagbangon mo pa lang sa damit, pinasasamba ka na sa Diyos-Diyusan sa isang mahal na larawan o sa krus. Ang pagsamba ba sa mga santo, sa larawan ng santo, saan galing yan? Di ba yan ay utos Katoliko? Basahin natin. Ilagay po natin, ayan, Catechism of Ginagalang, sabi, sambahin. Katarantaduhan, lulukuhin nyo meron akong kasulatan. Basahin natin. Opo, ito, sa Catechism of Christian Doctrine, ayan. Number 3, in conformity with the decrees of the Plenary Council and the Code of 1918, Nihil Obstat, A.G. Casas, Censor Librorum, Imprimatur, Pino J. Santos, D.D., Archbishop of Manila, De La Salle College, Brothers of the Christian Schools, Manila, Philippines, 1955. Number 10, what is a saint? A saint, in the strict sense of the word, is one who is in heaven and has been presented by the church for the public worship of the faithful. Is the worship of the saints confined to their persons? No, it extends also to their relics and images. What do we call relics? We call relics, number 1, the remains of the body of a saint who has been canonized or beatified by the church.
Number 2, the objects which have belonged to the saints or which have touched their bodies, such as their linen, coffins, etc. Kita mo, pinapasamba o hindi, Sis Luz? Ipinapasamba po, pati relikya nila. Ano ba ibig sabihin ng worship? Sambahin. Sambahin po. Kaya para sabihin mo, kapatid, na yung Iglesia Katolika, yun ang extension o yun ang continuation ng Iglesyang nasa Biblia, ang labo nun. Malabo pa sa hating gabing binabagyo at walang ilaw, brown out, walang miralco. Bakit? Ang liwanag ng turo ng Katoliko kontra nung inaangkin nilang pinanggalingan nila na panahon ni Kristo at mga apostol. Ngayon, sa akin wala naman akong problema doon sa doon sa asa ng link. Ang iba, paano ikaw nagkaroon ng link? Ha? Asa ng link? Paano nakarating sa Pilipinas? Ang link ang salita ng Diyos Namatay yung mga unang mga naglingkod sa Diyos sa panahong Israel. Alamin mo na hindi sa Roma natatag ang iglesia. Natatag yan sa Jerusalem. Ang sabi ni Kristo bago siya pumanik sa langit sa 21:43 ng Mateo, ganito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayun, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mawawala yung kaharian ng Diyos sa Israel, aalisin. Ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kailan? Kailan? Napunta ba agad nung mawala sa Israel? Pumunta ba agad sa Roma para madugtong kayo? Kailan? Basahin natin ang 1:6 ng Gawa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kapatid, naniwala ang mga apostol, mawawala talaga yung katotohanan sa Israel kasi aalisin sa inyo Bibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kailan panahon? Tinanong ng mga apostol, Panginoon, sosoli mo ba ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Sagot ni Kristo, hindi ukol sa inyo pagkaalam ng mga panahon. Ang amang nakakaalam ng panahon. Ayan, ang ama. Ano ba sabi ng ama na nakakaalam ng panahon at bahagi ng panahon? Ano sabi ng ama? Amos 8, Sikulo 2:11. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan, sila'y magsisitakbo ng paro't parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Ayan, kita mo. Kung ang Iglesia Katolika, yan ang historical na continuation ng Church of the first century. Paano mangyayari itong hula na ito na lalaboy sila sa dagat at dagat, mula sa isang bansa hanggang sa isang bansa, hahanapin ang salita ng Panginoon? Wala. May blackout. Di ba? Isipin mo, kung ang Iglesia Katolika ang existence ng church na yon, dapat makita mo yung salita ng Diyos. Pero very evident, kahit sa history, ng Iglesia Katolika, nawala ang salita ng Diyos sa Iglesia Katolika. Napalitan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, purgatorio, ulit-ulit na panalangin, nobena, limbo, na pawang wala sa Biblia. 40 dias na panalangin sa nobena pag may patay. Yung rosaryo, yung misa, yung Eucharistia. Yun ang mga ipinalit ng Iglesia Katolika sa mga aral. Hindi galing kay Kristo. Yung Trinidad, hindi galing kay Kristo yun.
yung purgatorio hindi galing kay Kristo. Yan ngayon ang throughout all history of the Roman Catholic Church, yan ang itinaguyod nilang aral. Contrary doon sa aral ng unang iglesia. Kaya yung hula na sinasabi kay Propeta Amos, magpapasapit ako ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan sa tubig, kundi sa pagkarinig ng salita ng Panginoon. Lalaboy sila, dagat at dagat. Aba, ito yung mundial ito, di ba? Dagat at dagat, mula Hilagaan hanggang sa Silanganan. Hindi naman sa Israel ito kagaya ng isang nagpapakahulugan Wala naman dagat sa Israel na lalabuyan mo within Israel. Ang sabi, magsisilaboy sila dagat at dagat mula sa Hilagaan hanggang sa Silanganan. Magtatakbo ng paruot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Kaya nagkaroon ng blackout ng katotohanan dahil ang nakapaghari sa mundo, yung Iglesia Katolika, siya ang naging hari ng mga hari. Yung sinasabi doon sa Apokalipsis na ang babaeng iyong nakita, 17-18, Sis Luz, At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. nakapaghahari sila sa buong lupa. Hari, ang pinaghaharian nila, hari pa. They are sovereign above sovereign. Kaya ito, naganap sa Iglesia Katolika ito. At nangyari talaga yung sinabi ng Diyos, nagkaroon ng blackout. Nagkaroon ng paghahanap sa salita ng Diyos, kahit hanapin mo, hindi mo makita mula sa Hilagaan hanggang sa Silanganan. Na sa panahong nakakapamayani ang Katolika, historically speaking, ang Biblia nakatago. Ini-smuggle lang yan para basahin nga natin yung pag-i-smuggle ng Biblia at saka yung pagsunog sa mga Bibliang isinalin. Imagine, sulat kamay ang Biblia para maisulat mo buong Biblia. It will take you some time. It is a tedious task of writing the Bible in its entirety. Pero anong sabi sa istorya? Pakinggan nyo, mga kapatid. Ito po yan, The Dark Side of Catholicism, page 169. Burning of Protestant Bibles can also be a sign of contempt for competition. On May 27, 1923, the Protestant Bibles were burned in Rome in honor of the Virgin Mary. In 1932, the Ireland Eucharistic Congress of Dublin undertook the public burning of Protestant Bibles. Francisco Franco of Spain had 100,000 Bibles ground into pulp before burning them. In Colombia, on December 4, 1949, the mayor of Toribio ordered all Protestant Bibles burned. This was followed in La Aguado, Consonare, Colombia, in May 1950. All the Bibles were burned, including 124 Protestant chapels. Ito pa ngayon, basahin mo yung Haley's Bible Handbook. Ilagay po natin sa Haley's Bible Handbook naman. Pati nga yung kay Latindale, pati siya sinunog dahil... Basahin mo nga yan, basahin mo nga yan. Ayan Ayan, po. nakalagay na. Hindi pa ba nakikita dyan? Ayan, sige po, lagyan natin. Haley's Bible Handbook, page 1084. The first true English Bible is Wycliffe's translation published in 1832. He based his translation... Opo. 1382, hindi 1832. In 1382, ayan po, malabo kasi dito. Pwede bang yung malinaw ang ilabas nyo? Yan. The first true English Bible is Wycliffe's translation, published in 1382. He based his translation on the Vulgate. Wycliffe's Bible existed only in manuscript form, since the printing press was not invented until 70 years later by John Gutenberg. This means that not many copies were in circulation, but these copies were used by traveling preachers who reached many people in all parts of England. The Roman Catholic Church condemned Wycliffe's work. He was excommunicated, and many of the copies of his Bible were burned. About 150 survive, but only one of those is complete.
Tyndale's Bible, published in 1525, was more accurate than Wycliffe's, since it was translated from the original Greek and Hebrew. When church authorities tried to stop the publication of his Bible, he fled from England to Hamburg, then to Cologne and Worms, where his New Testament was printed and then smuggled into England in bales of merchandise. On October 6, 1536, Tyndale was burned at the stake for translating the Bible into the language of the people. Ayan, yan ang nagdididilat na katotohanan sa istorya na ang Iglesia Katolika kakontra ng Biblia. Pinagsususunog ang Biblia. Kahit na yun kahit na sabihin mo pa na yun ang nagsalin hindi Katoliko, isinali naman from the Vulgate, yung mismong official Bible nila. Ba't mo kailangang sunugin yung mga Biblia? Kasi nalalantad sa tao. Kasi pagka sa Latin, hindi maintindihan masyado na maraming tao nung panahon na yun Kaya in-translate nila sa language of the people, which is in English. An English then is considered already as an international language. Kaya nung isalin ni Tyndale sa English nung panahon na yon, siya sinunog. Kasi maiintindihan ng mga tao, bawal sumamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga gawa ng kamay ng mga tao. Pag hindi ka marunong ng Latin at naglalatin yung nagmimisa, malay mo. Kung ano-ano mga kulo-kolorum, secula, seculorum. Ganun Kaya sa Pilipinas, nung bata ako ang misa nung araw, hindi pwede Tagalog. Kala mo English, hindi pwede. Laging Latin kasi ang kanilang Biblia, Latin. Pero sabihin mo sa akin, ang Biblia kaya na-compile dahil sa Katoliko, maling informasyon yung napagkukuha mo. You better look at your history, kapatid. Balik ka uli sa istorya. At merong mga ebidensya tayong makikita surrounding the Bible, how it was compiled the way we have them now. Ngayon, yung tanong mo na papaano nagpatuloy ang mga kaanib sa totoong iglesia? Alam mo ang mga kaanib mamamatayan At sinabi nga ng Diyos na magkakaroon ng kagutom sa salita, Pero alam mo, yung taong namatay, may espiritu ng salita ng Diyos na magpapatuloy. Kasi yung salita ng Diyos, di naman namamatay yun Ang sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa anumang, namatay man yung kaanib na sumampalataya ron. Yung salita ng Diyos buhay. 4:12 ng Hebreo, Sislo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ayon, ang sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos buhay. Kaya namatay man yung mga miyembro, buhay naman yung salita ng Diyos. Pwedeng itong buhay na salita ng Diyos magbunga. Ngayon, ganito. Sa tanong mong isa, kung naniniwala kayong dadami, kung hindi ang Katoliko ang katuparan nun, kung hindi siya totoo, bakit ito ang pinakamarami? Ay, alam mo kapatid, tinan mo hindi totoo na kayo ang pinakamarami ngayon Muslim. Mga Budista, marami, billions din sila. Ang Katoliko is claiming about 1 billion membership worldwide. Ang Muslim is 1.2 billion. Ang Buddhism is 1.2 billion also. Konti lang naman pag-aaral sa istorya, hindi ka na maliligaw Hindi naman paramihan yan. At yung pagdaming tinutukoy sa Biblia, kailan ba magaganap yung pagdami? Basahin natin sa 12:9 ng Daniel. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong laka, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin.
Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Ang pagdami ng alagad na tinutukoy sa Biblia, sa hula, magaganap sa panahon ng kawakasan. Doon dadami. Hindi nung mga Middle Ages, hindi doon. Tinan mo basahin natin sa 30:19 ng Jeremias. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat, at ang tinig ng nangagsasaya, at aking pararamihin sila, at sila'y hindi mangangaunti. Akin ding Ang magaganap yan, Sislus, 24. ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa maisagawa, at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Pagkapareho hula ni Jeremias at saka ni Daniel Sa panahon ng kawakasan, marami ang lilinisin, papuputiin at dadalisain. Doon dadami ang nagmaglilingkod sa Diyos. Yun din ang hula ni Propeta ni Jeremias. Pararamihin ko sila. Kailan? Sa mga huling araw ito mauunawa. Kaya hindi ang pagdami ay yung nakaraang panahon. Hindi yun. Kung nag-aaral ka ng Biblia, mayroong tiempo ng katuparan ng hula na pagdami ng mga alagad. Kailan dadami? Doon sa panahon ng kawakasan. Kasi sa panahon ng kawakasan, ang kaalaman lalago. Ang pagpapadami ng gagawin ng Diyos, magiging sa pamamagitan ng teknolohiya na lalago. Alam mo, ang Katoliko, hindi naman siya pinakamarami ngayon Pakinggan mo itong CIA fact sheet. Ito po yan. CIA fact sheet. We can easily establish that fact that total Muslim population in 2006 is 1.6 billion, which is far greater than currently estimated 1.2 or 1.3 billion. Under general source section, we have taken all the data from popular sources such as CIA fact sheet, Holt, Reinhardt, and Winston, etc. Nakita mo? Alam mo kapatid, hindi nakukuha sa paramihan yan. Kahit nalimbawa alam mo kasi nung araw, dun sa Sarepta, isa lang naligtas dun. Sa Sidon. Doon naman sa Syria, isa rin lang naligtas dun sa panahon ni Eliseo. Sa Sarepta, isa lang naligtas sa panahon ni Elias. Hindi naman sa paramihan yan. Pero meron mang sinasabi sa Biblia pararamihin, ang iglesia, pararamihin sa panahon nyo ng kawakasan. Ngayon, sabi mo, kung ang iglesia katolika ang hindi ang simbahan totoo, bakit ito pinakamarami? Mali yun sa punto na yun, kapatid. Maging dapat ang pagpupunto natin precise biblically. Kaso, yun sa'yo, ano yun sa'yo Kaya lang, alam mo, hindi naman kita pinipilit maniwala sa amin, pero welcome ka dumalo sa aming mga pagkakatipon. You are always welcome. We will treat you as a friend. Although you are considering us as enemy of your faith, halimbawa, we will treat you as a friend. Welcome ka lang kahit kailan ka dumalo,